Ang balita natin ngayon dito sa Magnolia Chicken Templados ay mukhang payag na itong Phoenix Jewel Masters dito sa ino-offer nila na trade. Mukhang ang tinatarget ngayon ng Magnolia Chicken Templados ay makuha itong first round draft pick ng Phoenix at ang ibibigay nilang kapalit ay itong si Gio Halalon. Mukhang payag na dyan ang Phoenix Jewel Masters. Ayon dito sa reports, baka isama pa ng Magnolia Chicken Templados yung kanilang first round draft pick. At yan ang dahilan kung bakit napapayag nila itong Fuel Masters. So, sa bandang huli, kung maaprubahan ng PBA Trade Committee, itong si Gio Halalon at yung first round draft pick ng Magnolia mapupunta dito sa Phoenix. At ang Magnolia naman makukuha yung first round draft pick ng Fuel Masters. So, ang tinitignan kasi dito ng Phoenix kung sino yung posible nilang madraft. Ang original choice daw nila ay itong si Evan Nel o di kaya itong si RJ Abarientos. Pero kung iyan ay mapunta sa mga top teams, malamang hindi rin yan makuha ng Fuel Masters. Ito ang dahilan kung bakit pumapayag na sila dito sa trade na gusto nitong Magnolia Chicken Templados. Alam din natin na ito si Gio Halalon magiging magandang kapartner yan nito si Tyler Teo kapag nagkataon, at ito ang dahilan kung bakit gusto ng Fuel Masters na ma-secure ang serbisyo ni Halalon. Sa ngayon, masasabi natin na itong Magnolia ay tinitignan din yung posibilidad na kukuha pa sila ng iba pang player sa pamamagitan ng trade. Ibig sabihin, kahit ma-approve na itong paglipat ni Gio Halalon sa Phoenix, hindi pa dyan natatapos itong balak ng Magnolia na palakasin yung kanilang lineup. Ang gusto pa nilang gawin, ayon sa mga reports, ay trade na rin ito si Calvin Abueva at kung meron pang mga takers itong si Paul Lee. Pero depende kasi yan dahil syempre kay Paul Lee mataas ang magiging asking price ng Magnolia. Ang NLEX Road Warriors ngayon kasama ang kanilang head coach na si Coach Jong Wichiko ay tinitignan yung posibilidad kung makakausap pa nila itong San Miguel Beer para sa isang trade. At ang isa raw nilang kinoconsider ngayon ay makuha itong si Jeron Teng mula sa SMB. Parang interesado raw itong NLEX Road Warriors sa serbisyo ng nasabing forward para magkaroon sila ng additional depth doon sa kanilang roster. Sa ngayon, ito si Jeron Teng, nakita natin hindi masyadong nabibigyan ng playing time sa San Miguel at open naman ang SMB na i-trade ito. Ang tanong ay kung sino naman ang hihilingin na kapalit ng San Miguel. Sa tingin ko, ang pwedeng hilingin ng San Miguel dyan ay itong si Anthony Semerad. Si Semerad ay isang spot up na 3-point shooter at pwede rin ito na maging power forward na nangangailangan ngayon ng San Miguel. Kung sakaling makuha ng San Miguel si Semerad, siya ang magiging isa pa nilang option sa 3-point scoring, and of course itong si Jeron Teng naman para dito sa NLEX ay magagamit nila para additional din na scorer. Dahil ang problema ng NLEX ngayon, masyado silang umaasa dito kay Robert Bolick. Hindi naman siguro magkakaproblema sa trade dyan dahil itong si Jeron Teng ay hindi naman nire-restrict ng San Miguel yan, at ibig sabihin open nga sila na i-trade dito kasama na si Vic Manuel at Simon Enciso. Ito naman si Anthony Semerad, marami na yung mga teams na napuntahan at hindi na bago kung malilipat siya dito sa San Miguel. Sa ngayon, itong NLEX ay bukod dyan, tinitignan din kung mayroong mga teams na interesado sa kanilang first round draft pick. Hindi natin sigurado kung ang San Miguel gustong makuha yan dahil mukhang ang tinatarget ng SMB yung mas mataas, itong sa Terra Firma o kaya sa Phoenix o sa Northport. Pero depende kasi yan kung sino ang i-offer ng NLEX. At of course, alam natin na ang NLEX posible na magdagdag ng iba pang teams katulad ng Blackwater doon sa transaction kasama SMB.